Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang isang video na panood ko sa Facebook Reel. Itong pamamasyal ni BP Sara sa Visayas, Samar, Leyte. Ito, napunta siya ng isang mall, SM Mall sa Ormoc City. Nako, pinagkaguluhan siya ng mga tao. Nagmistulang Duterte Rally, yung pagbisita ni BP Sara sa loob ng SM Mall. Okay. Sigawang Duterte, Duterte. Ito Yan. Yan na, si BP. Nakasimple lang na damit, naka-blue. Yan na. Dinumog na siya ng mga tao. Ulitin natin. Ulit. Okay, so magagawa ba yan ng Pangulong Marcos Jr. yung mamasyal sa mall na dudumugin siya ng mga tao? Sa tingin ko, wala eh. Takot mamasyal sa mall ang presidente. At hindi malalapitan ng mga ordinaryong tao. Yung may napanood pa akong mga Facebook reel sa Calbayog City, mas grabe doon sa Samar. Halos walang hindi mahulugan ng karayom yung dami ng tao na gustong makipagpa-selfie, makapa-picture, makapa-video with BP Sara. So, ito, grabe. Sabi nga dito, title, BP Sara na yan till 2028. Magbasa lang ko sa mga comments. Elmer Inoy, straight vote PDP lang, may Kawayan Bulacan, Duterte. Ormoc, kaya na. God bless, BP Sara. Okay? So, meron pa akong isang napanood na Facebook reel. Ang gandang paliwanag, isang Muslim lady. Nagpapaliwanag, sinasabi niyo masamang mga Duterte? Nagkakamali kayo. Sabi niya, kung masama pang mga Duterte, hindi lalabas ang mga milyong-milyong tao na mag-celebrate sa kanyang birthday. Ito, panoorin natin. Nakakakinlabot o nakakatindig ng balahibo ang katotohanan. Mga Duterte lang. Number 1, walang ayuda, walang bayad, walang hakot, at walang artista. At si Tatay Digong lang yung nangangampanya na walang tarpaulin or yung mga picture-picture na dinidikit sa bahay or kung saan-saan. At sa nagsasabi na masama ang mga Duterte. O ano ngayon? Masarap isampal ang katotohanan. Kung masama ang mga Duterte, hindi lalabas ang taong bayan na millions. Yun yung sabihin na masasama ang mga Duterte. Alam niyo, sa totoo lang, nakakakinlabot o nakakatindig ng balahibo ang katotohanan. Mga Duterte lang. Number 1, walang ayuda, walang bayad, walang hakot, at walang artista. At si Tatay Digong lang yung nangangampanya na walang tarpaulin or yung mga picture-picture na dinidikit sa bahay or kung saan-saan. At sa nagsasabi na masama ang mga Duterte. O ano ngayon?
Masarap isampal ang katotohanan. Kung masama ang mga Duterte, hindi lalabas ang taong bayan na millions. Yun yung sabihin na masasama ang mga Duterte. Okay? Magbasa lang ako sa mga Sa comments. totoo lang, Ganda ng pagpaliwanag. Tama ka, ma'am, sabi ni Rochelle Claro. Leon Taumbanon. Solid Duterte from Malabang. Malabang is in Lanao del Sur. Ariel Flor. Diha, ma'am, ganda. Agwapa. Tanaka mo. Feli Avenido. Correct. Pineda Lare. Masya Allah. Correct, sister. Fe Manga Kimno. Tama, as in. Reynaldo Lorenzana. Tama ka, ate. Mabuhay ka. God bless. Oh. Mel Derigay. Yes na yes. We love Duterte family. Very true. So, ito na si BP Sara, yung kanyang magic. Oh. Wala na dito si Tatay Digong. Nasa Netherlands na. Binisita siya ni BP Sara. Walang ginawa si BP Sara na pag-serve bilang Vice Presidente. Kaya nagre-reklamo ang mga loyalist na pauwi na yan, walang ginagawa. Vice Presidente siya, hindi yung asikasuhin niya ang tatay niya. Yung ilang linggo siya sa Netherlands, halos 3 weeks. Pagbalik niya sa Pilipinas, lumabas ang result ng survey, biglang tumaas ang kanyang ratings. Samantala si BBM, trabaho ng trabaho kunuhay, sobrang sipag, bumulusok ang kanyang ratings. So bakit nagkakaganon? Di nila alam. Maraming nagmamahal kay Tatay Digong. Yung ginawa nilang kidnap, pagkulong, aresto, dinala sa Netherlands, doon lalong napagtibay, na simento ang pagmamahal ng taong bayan sa kanilang nag-iisang Tatay Digong. Kaya, ito na, wala nang makakapigil BP Inday Sara 2028 President. Okay? So, vote straight PDP laban tayo +2. Huwag natin kalimutan +2. Ako, ang +2 ko, Camille Villar and Amy Marcos. Kayo, bahala na kayo anong +2 nyo. Basta siguraduhin lang natin, maraming mananalong senador na tutulong kay BP Sara sa kanyang impeachment trial. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsuporta sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig dahil ang sweldo natin is pantulong sa tribo. Maliban sa nagbibigay tayo ng yero at pako para sa pag-repair ng sira-sirang bahay ng Talandig, namimigay din tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim tayo ng saging lakatan. Kung may itinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa saging lakatan ni Manoy Sidreno. Og ako silang bisitahon. Mayong udto Manoy. Magaunsa man ka diha Manoy? Ga abuno kag wilgro. So pila na ni kabulan imong saging Manoy? Pito na ni kabulan. So pila ni siya kapunuan nga saging Manoy? Mong saging pila ni taron ka? Ha? 170. 170 tanan. So daghan-daghan gyud. So nagabuno karon si Manoy og Wilgro. So mo na ni mga dagko na gyud ang iyang saging ug gawas nga hinlo, maayo pod ang tubo. Iyang saging lakatan. 170 tanan kapunuan. O karon manang unsa inyong ikasulti nga karon padayon ang pagsuporta sa pag-abuno ug sa pagpananom. Oh,
nagpasalamat yun may kay Salamat yun. kuan. Ay may lang. Si kayong ko. Sa Ginoo kay naapay na salamat sa Ginoo nga naapay nagsuportar sa amoa sa gatan-aw sa video. O hinaot unta nga magpadayon ang pagsuportar sa amoa. Kay aron makapadayon ang among pag-eskwela. Padayon na mo among mga eskwela. Kay upat ni kabuk sila karon nga naanay among high school pod. Oo, sige, salamat kay Manang. Sige.